Welcome back ulit sa akin YouTube channel, guys. So sa video na to, ang topic natin is tungkol sa lead acid batteries, no? Maraming klaseng lead acid batteries. Meron tayong AGM, meron tayong gel type, meron tayong sealed, tsaka meron na yung bagong solar battery ngayon. So mag-focus tayo sa isang battery lang, okay, para hindi humaba yung ating video, tsaka para hindi na rin tayo malito. So sealed ang pipiliin ko kasi yung sealed commonly marami na yan sa SM, sa Robinson, kung saan mga hardware na merong sealed acid batteries na available. Yan yung madalas ding ginagamit sa mga solar setup applications. Okay? So, may problema kasi tayo sa lead acid or sealed batteries. Ito yung halimbawa kung bakit mabilis masira ang mga lead acid battery. Kahit yung mga AGM sealed, okay, kung ano man yun, basta pare-pares lang din naman silang mga lead acid acidic silang batteries. Okay, so according dun sa sheets, yung life cycle kasi ng isang lead acid is, ngayon sa bagong research, is 800 cycles. So umabot to ng 2 to 4 years. Okay, yung iba kasi nagki-claim ng 5 years na yung sealed battery nila, yung mga solar master na batteries, kasi di naman sila masyadong gumagamit din nun. So halimbawa na lang, kung magba-run out, doon ka lang gagamit ng solar setup mo, no, na lead acid yung batteries mo. Pero para dun sa umaasa lang talaga sa battery, syempre mahihirapan sila kasi lalo na kung isa lang yung solar setup nila, no? Okay, halimbawa 100 amps. So yung 100 amps na yun, 50% lang yung magagamit mo. So sa madalit salita, 50 amp hour lang yung magagamit mo. Kasi ilan 50 amp hour o kaya 100 amp hour, naka-label yan doon sa battery. Makikita nyo yung dagat. Pagbabasahin nyo yung gilid ng battery, yung pangalan ng company, kung anong klaseng type ng battery, nakasulat yan doon sa body mismo ng baterya. Okay, try nyo, mababasa nyo to. So bawal mag-drain ng lead acid batteries. Okay, unlike kasi sa mga uri ng lithium ion batteries, example, yung pinakamalapit sa lead acid is lithium ion phosphate. Ang lithium ion phosphate kasi meron yan 70 to 80% depth of discharge. So pwede nyo siyang i-drain pero hindi pa rin siya sagad. Hindi pwedeng sagad na drain, no? So pag sa data sheet o kaya pag sinabi sa inyo na nagtitinda hanggang 11 volts lang, hanggang 12 volts lang yung dapat i-discharge, hanggang doon lang tayo at sumunod din tayo doon sa sinasabi ng nagtitinda ng battery. Importante yun. Tsaka may mga fake kasi na, lalo na sa YouTube, pwede daw i 9 volts yung pag-discharge nun, which is makakadamage na yun ng mga plates sa lead acid batteries. Kung sa lithium naman, no, kumukulo yung lithium kasi yung lithium mismo yung chemical, kukulo yun at magkakaroon ng leakage yung battery. Although hindi naman delikado ang lithium, okay, mas delikado ang lead acid, lalo na pag nalanghap mo yung acidity
na smell, delikado sa loob ng katawan kasi. Okay. Ang learning lang dito guys is do not discharge ng 100%. Okay? Hanggang ano lang tayo? Hanggang 60%. Okay? Pag lead acid kasi 50%, lithium 80%. So depende yan, no?